Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sa serye ng ating pagsubaybay sa kontrobersyal na usapin ng flood control project, gaya po ng alam nating lahat ay nagbitiw na po bilang mambabatas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na siyang isa sa mga pinaghihinalaang utak sa bilyong-bilyong insertions dyan sa 2025 GAA na ang sabi ginamit na pondo sa mga maanumalyang proyekto. Mga proyektong halos lahat ay substandard daw. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. Ang rason ng kanyang pagbibitiw ay dahil meron daw banta sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. At nag-resign po siya noong September 29, 2025. Parehong petsa kung kailan nag-end o natapos na yung deadline na ibinigay ni House Speaker Bogie D sa kanya para bumalik na sa Pilipinas. Pero sa kabila po ng kanyang pagbibitiw, sinigurado pa rin ng Kamara na papapanagutin siya sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Yun nga lang, nilinaw ni bagong House Speaker na wala nang hold kay Zaldico ang Kamara de Representantes at hindi na rin daw siya pwedeng imbitihan sa mga investigasyon ng Kongreso kasi nga po siya ay nag-resign na daw sa kanyang pwesto at mas lalong hindi na rin siya pwedeng imbestigahan pa ng Ethics Committee dahil wala na pong hold ang Ethics Committee sa mga nagre-resign na congressman. Ang nakakapagtaka lang dito, noong siya'y congressman pa lang, hindi daw siya pwedeng imbitahan sa mga hearing. At ngayong hindi na siya congressman, bakit hindi pa rin pwede? So yan po yung nagiging tanong ng ilan sa ating mga kababayan. Yeah, since nag-resign na si Congressman Zaldico, wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayan para umattend sa Committee ng Ethics. Sino naman kaya ang nagbabanta sa kanyang buhay gaya ng kanyang claim? Kasi wala namang ibang hiling ang taong bayan kundi bumalik siya, sagutin niya yung mga issue. So wala tayong nakikitang rason para iligpit siya. Posible na kung meron mang mga nagbabanta sa kanyang buhay, yun po yung mga taong posibleng masagasaan sa kanyang mga pagbubulgar sa Senado. Kaya posible din na kaya siguro hindi bumabalik si Ko dito sa Pilipinas ay dahil talagang ayaw siyang pabalikin. Sinasabi lang na pinapabalik siya pero sa likod pala nun ay posibleng may nagsasabi na wag ka na lang bumalik. Dahil kapag bumalik ka pa at sumailalim ka sa investigasyon lalo na ng Senado, baka mabanggit mo pa yung mga pangalang hindi mo dapat banggitin. So that is a big possibility. Kaya siguro hanggang ngayon walang masyadong effort para puwersahin siyang makauwi. Which is kung talagang may willingness na hilahin siyang pauwi dito, pwede naman. Ang tingin tuloy ng ilan, posible na baka daw hindi pa ngayon mapanagot si Ko. Baka daw sa susunod pang administrasyon kung sakaling ang bagong uupong presidente ay hindi nakaalyado ng mga Marcos. Sigurado pipigain nila si Ko para pangalanan yung kanyang mga kasabwat at i-prosecute sila kung sila'y hindi mga kaalyado ng susunod na administrasyon. So yan ang mga posibleng mangyari kapag hindi napauwi si Zaldico sa Pilipinas. Maliban sa sinasabing may banta daw sa buhay ni Congressman Zaldico, isa pa sa mga nakikitang dahilan ng kanyang pagre-resign ay para iwasan daw talaga ang Ethics Committee dahil patong-patong daw ang reklamong nakahain sa kanya dyan sa komiteng yan, gaya na lang halimbawa ng last-minute insertion sa GAA. Hindi pagsunod sa responsibility at transparency. Hindi daw niya din ipinakita ang medical certificates para sa kanyang pagliban sa Congress. Yung pagpapakita ng extravagant or ostentatious display of wealth ng kanyang pamilya. At syempre, yung pagkakasangkot daw niya sa mga maanumalyang proyekto. Gusto niyang iwasan lahat yan kaya daw siya nag-resign. Parang ang nangyari dito, inunahan lang niya na mapunta talaga sa ethics yung kanyang kaso, no? Instead of coming home, instead of answering the charges against him, ang ginawa niya, nung natapos yung 10 days na binigay ni Speaker Bogie D, nag-decide na lang siya mag-resign para nga
ang mangyayari noon, hindi na didinggin sa Ethics Committee yung complaint laban sa kanya. And yesterday, dun sa press ko ni Speaker Bogie D, sinabi naman niya, di ba, na dapat magkakaroon na ng penalty doon sa hindi pagbalik ni Congressman Saldico. So, ang nangyari dito, instead of being accountable, iniwasan niya ulit, no? Doon pa lang sa Ethics Committee, ayaw na niyang maging accountable. So, paano natin siyang aasahan maging accountable doon sa ICI? Pero ganun pa man, sa Senado, ito naman po yung sinabi ni Senator Panfilo Lacson. Yes, kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nasa abroad siya, so hindi yun sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Isa sa mga posibleng imbestigahan sa oras na ipatawag si Zaldico ay ang di umano'y pagmamay-ari niya ng mga eroplano at helikopter na nagkakahalaga ng tumataginting na 4.29 billion pesos. Sa ethics complaint na isinampa ni Congressman Toby Chanco laban kay Zaldico, kapansin-pansin na siya lang yung itinuturong mastermind. Pero sinagot yan ni Ko at sinabing hindi lang naman daw siya ang naglagay ng mga insertions na pinirmahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, kung may insertions man na nangyari, lahat ng ito ay hindi lang siya ang may kagagawan. At tiyak na masusi din naman itong pinag-aralan ng Malacanang bago pirmahan ng Pangulo. Sa madaling salita, ipinahihiwatig ni Ko na alam ng Pangulo ang lahat ng mga insertions na ginawa niya at ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. So posible na alam ng Pangulo yung halaga ng perang isiningit sa budget, gayong siya ang huling nagsuri at nag-aproba nito. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basihan ang akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at bicameral report ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara. Kalaunan, pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuri ito ng mabuti ng Pangulo. Sinasabing nasa bansang Spain daw ngayon si dating Congressman Zaldico, pero hindi pa tukoy ang kanyang eksaktong kinaroroonan. At liban dito, napag-alaman din daw na meron daw siyang bahay na binili sa Paris, France na in-expose kamakailan ng Bilyonaryo Channel. Samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montan sa 8th District ng Paris. Hindi gaanong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ang ground floor na butik ng isang kilalang brand. Ang nasabing avenue ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Dito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montan ang butik ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montana ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Zaldico at ang kanyang mga bisita. Wala pang linaw kung nasa Paris si Zaldico. Gaya nga ng sinabi ni Zaldico, hindi lang naman daw siya ang utak sa maanumalyang budget na yan. Bagaman hindi niya tuwirang pinangalanan kung sino yung iba pa niyang mga kasabwat, ito naman si Senator Chis Escudero at direktang pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez bilang utak ng Sarsuela dyan sa Kongreso. Matatandaan na si Escudero ay isa din sa mga pangalang idinadawit sa isyong ito. Ang nasa likod ng script at sarswelang ito, siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya.
Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Maliban kay Escudero, si Romualdez din ang itinuturo ni Baguio Mayor Benjamin Magalong na ngayon ay sinisiraan na rin. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Siya din ang itinuturo ng bagong witness na si Orly Gutesa na nang matapos tumistigo laban kay Romualdez, pinapalabas na isa pa daw peking witness. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico, ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil sa paniniwalang si Romualdez ang utak sa pagkakasangkot ng pangalan niya at ng iba pang senador sa maanumalyang flood control project, nagbabala na po si Senator Chis Escudero sa dating House Speaker na isang babala na para bang pagdideklara ng gera laban kay Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Samantala, maliban sa mga senador na sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, Nancy Binay, Bong Revilla, isa na naman pong senador ang tila idinawit din sa isyu ng korupsyon. At yan nga po ay si Senate newbie, Senator Rodante Marcoleta. Mula po sa kawalan ay bigla na lamang pumutok ang issue na konektado daw sa mga diskaya ang mismong asawa niya na si Edna Magbitang. Isa daw po siyang independent director ng isang insurance company na konektado sa mga diskaya. Pero gaya ng inaasahan, dumepensa si Marcoleta. Ayon sa kanya, ang pagiging independent director daw ng kanyang asawa ay walang kinalaman sa mga pagpapasya ng nasabing kumpanya at hindi rin ito nangangahulugan na isa siya sa mga may-ari ng insurance company na yon. Sinabi pa niya na ang mga media daw ngayon ay mga bayaran dahil na din daw po sa kakulangan ng pag-aaral tungkol sa kahulugan ng independent director. Pinuna din niya yung mga bali-balita ng media na kino-coach niya daw si Gutesa habang nagsasalita sa Senado. Nagsimula ang lahat ng batikos laban kay Marcoleta nang iharap niya sa Blue Ribbon Committee si Gutesa na siya namang naglaglag sa pangalan ni Romualdez. Ayon kay Marcoleta, alam niya kung sino ang nasa likod ng mga paninira sa kanyang asawa. Sabay sabing hindi daw siya natatakot kay Martin Romualdez. Diyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon Hindi man lang nila tiningnan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research ano bang ibig sabihin ng independent director. Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak doon sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon. At meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagtapas sa lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang,
i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya, pero kahit kailan wala kang pagmeme-ari doon, wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Tanong tuloy ng mga tao, bakit ngayon lang nagsasalita itong si Escudero, gayong matagal na niyang nakakasama ang ngayoy tinatawag niyang utak daw ng Zarzuela? Sa pagkakadawit ng mga senador, tila kapansin-pansin naman na wala ni isang pangalan ng congressman ang nasangkot sa isyong ito. Maliban na lang kay Zaldico na ngayon ay parabang nilalaglag na ng kanyang mga kasamahan. Kung matatandaan pa nga, sinabi noon ni Bryce Hernandez na wala daw pangalan ng senador na nasa kanyang computer. Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Pero nang magsalita itong kanyang boss na si Henry Alcantara, parabang nag-iba na ang ihip ng hangin at natuon sa mga senador ang pansin ng publiko. At malaking tanong din kung bakit napakabilis na sinampahan ng kaso ang mga taong pinangalanan ni Alcantara, habang malamya naman ang naging aksyon laban kay Romualdez na siyang direktang pinangalanan ni Gutesa na dinadalhan daw nila ng kickback. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bukod kay Escudero, kay Gutesa, kay Marcoleta at sa mga Diskaya, direktang pinangalanan din ni Vice President Sara Duterte si Romualdez na tumatanggap ng kickback, hindi lamang daw sa mga proyekto ng pamahalaan, kundi kahit sa mga illegal gambling operations, na nagiging dahilan kung bakit hindi nawawala ang mga online gambling platform kahit pinagbawal na. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong At ano naman ang naging sagot ni Romualdez sa mga akusasyong ito, partikular sa mga akusasyon ni Escudero? Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice-Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Tunay na napakagulo na nga ng politika sa Pilipinas dahil sa flood control project anomaly na ito.
Senado laban sa Kongreso para lang pagtakpan ang pangalan ng iisang tao na siyang tinuturong pangunahing utak sa maanumalyang mga budget. At sa gitna nito, isang pasabog pa ang ibinulgar ni Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Lacson, lahat naman daw ng mga senador ay may kani-kanyang insertion sa budget na nagkakahalaga ng tumataginting na 100 bilyong piso. At 10 bilyong piso dito ay galing lang sa isang senador na hindi niya pinangalanan. Pero dagdag ni Lacson, di hamak naman daw na mas malaki ang insertions ng Kongreso dahil umabot sa 300 kongresista na hindi niya pinangalanan ang nagsingit ng pondo sa GAA. Sa Senate pa lang, at least 100 billion. Nagulat nga ako sa individual insertions na ito. Ito naka-FLR ngayon. Pagkalalaki, never pa ako nakakita kasi nung araw di pa declared constitutional ang PDAF. Nandoon lang sa hundreds of millions. Ngayon nakita ko ang total, kabuuan at least 100 bilyong piso. Yan ay sa DPWH pa lamang daw, hindi pa pinag-uusapan dyan yung ibang departamento, sabi ni Lacson. Kasi DPWH lang tong mga items na nakita eh. Na ang total nasa mga 103 billion. So siguro yung iba pa do sa part ng 142 or whatever amount it is, baka nasa ibang departamento. Basta ito DPWH lang. Okay, yung halaga, Senator, magkano ang pinakamalaki na mga naka-insert? Sabihin na natin at least 10B. 10B. Isang 10B. Senador lang po 'yon. Ang sa isang particular, sa isa, yung iba na basta nag-average siya, merong 4, merong 5, merong 8, mga ganon. And all of them are flood control? Hindi naman. Pero halo-halo na yan. Pero DPWH yes, po, infrastructure. DPWH, tama. At yung listahan, hindi ko parang sinisiruin yung Senate. Opo. Napakahaba ng listahan ng sa lower house. Yun nga po susunod kong tanong. Napakahaba. Hindi ko pa masyado kasi busy ako ng araw na yon. Layunin din daw talaga ni Lacson na huwag pangalanan ang mga mambabatas na ito dahil wala naman daw siyang layunin na ilagay sa kahihiyan ang buong institusyon. Ang gusto na lang, gisingin ang kamalayan ng kanyang mga kapwa mambabatas na maghunos dili sa pag-i-insert ng pondo sa budget. Nakakahiya din daw ito sa ibang bansa na tumutulong sa atin. Paliwanag pa ni Lacson, hindi naman masama ang insertions at revision sa budget. Nakakatulong pa nga daw ang insertions para mabigyang daan ang mga project request ng mga local governments at ng ilang mga sektor na hindi naisama sa NEP. Yun nga lang, nagiging questionable daw ang insertion kapag umaabot na sa 5 hanggang 9 bilyong piso ang ini-insert ng isang kongresista. Kasi parang sinusubukan na daw nitong pakialaman ng budget ayon sa kanyang personal na interes. Samantala, nanghihinayang naman si Senator Ping Lacson sa pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang advisor ng ICI. Dahil naniniwala siya na marami ng alam ang alkalde tungkol sa issue ng flood control at sa iba pang mga korupsyon sa gobyerno. Why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kondon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Lahat sila corrupt yan. Lahat. Kung matatandaan natin, nagbitiw si Magalong dahil sa katakataka na biglang nag-utos si Pangulong Marcos na imbestigahan kung ano ba talaga ang papel ni Magalong sa ICI. Punatuloy ng ilan, bakit naman kailangang ipaimbestiga ng Pangulo ang papel ni Magalong sa ICI, gayong siya mismo ang nagtalaga dito? Nakakainsulto daw yon, sabi nila.
So, biglang nagpa-imbestiga ngayon si Presidente. Supposedly, after may kinonduct sila na inspection. So, biglang nagpaaral si PBBM na grupo ng mga abogado niya kung mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. So, ibig sabihin, pinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. So, nakaka-insulto na yon kasi inappoint na niya tapos pinagdududahan siya kung mayroon conflict of interest. Ang sabi naman ni Magalong, napapansin niya na unti-unti na daw siyang inaalis noon sa komisyon, na dumating o umabot pa sa punto na gawan siya ng butas kung saan isang tennis court at gym ang maanomalyang ginawa daw ng mga diskaya sa kanyang nasasakupan sa Baguio City. At meron din daw conflict of interest sa pagiging mayor niya ng Baguio City at sa pagiging opisyal ng ICI. Bunsod ng iba't ibang puna sa kanya na tinawag niyang below the belt, nagdesisyon na si Magalong na magbitiw sa pwesto. And then suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. Sa isang press conference, kung matatandaan natin, sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na si Magalong daw ay hindi naman investigador, kundi isa lamang daw special advisor ng ICI. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo kuno-question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nainsulto si Magalong sa pahayag na ito ni Claire at sinabing may nag-utos sigurado sa sasabihin niya sa press. Naniniwala si Magalong na mayroong taong nag-utos para ganito ang sabihin ni Castro sa presscon. Isang taong tila gustong ipatigil ang kanyang ginagawang investigasyon. Isang taong hindi niya pinangalanan sa media. Maanumalya rin yung paggandak mo sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng presscon na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU. Simple lang yung message na yun Huwag ka na mag-imbestiga. So, anong pa purpose ko? Bakit ako nandun? Hindi dapat mag-resign na lang ako. Binanata naman ni Congressman Terry Redon ang mga sinabi ni Magalong at sinabi niya na imbes na magbigay ng mga side comments, bakit hindi na lang daw ipaliwanag ni Magalong yung mga umano'y substandard na proyekto ng mga diskaya sa Baguio City. Proyekto po talaga ng gobyerno ito, pera ho ng mga taga Baguio, yung pong ginamit para dito. So, kumbaga, hindi ho natin dapat pwedeng sabihin na ito po ay parang pinepersonal lang or below the belt lang po si Mayor Magalong. The response should be he should open himself to full investigation relating to this particular project. Samantala, ang ipinalit naman kay Magalong si ex-PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Tanong ng ilan,
bakit kailangang palitan si Magalong gayong hindi naman ito nagkulang sa pagganap ng kanyang mga tungkulin? Ano rin daw ang background ni Azurin sa infrastructure para siya ang ipalit sa ganitong posisyon? Marami tuloy ang nag-aalala na baka mailihis ang investigasyon sa mga tunay na utak ng isyong ito. Isa sa mga sinisilip ngayon ng publiko at ng ilang mga mambabatas ay ang pagiging closed door ng investigasyon ng ICI. Gusto kasi ng ICI na gawing pribado ang investigasyon para hindi daw magamit sa pamumulitika ang takbo nito. Pero ang sabi ni Congresswoman Laila De Lima, nakakabigo at nakakainis na ang isang ahensya na limitado lang ang kapangyarihan sa pagsisiyasat ng mga questionableng proyekto at puro rekomendasyon lang ang magagawa ay hindi pa ganap na bukas o madaling lapitan ng publiko. Saang banda ang transparency doon? Sa ngayon, naglabas na ng rekomendasyon ang ICI tungkol sa mga dapat kasuhan ng ombudsman. Kabilang sa mga inirekomenda nilang kasuhan ay si dating Congressman Zaldico at 16 na opisyal ng DPWH, including DPWH Mimaropa Region 4B Director Gerald Pacanan. Ang mga kaso, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Act, malversation of public funds via falsification of public documents, at violation of Government Procurement Reform Act or RA 9184. Ang sabi ng ICI, madami pa daw silang isusunod na pangalan. Pero ang tanong naman ng ilan, posible din kayang masampahan ng kaso ang bukang bibig ng marami na si House Speaker Martin Romualdez? No, ako po'y dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya. Yan po ang aabangan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw.